Mag-unbox tayo ng in-order natin sa Shopee para sa solo exhibition sa Secret Fresh. Yan. Ito na po. Umorder tayo ng mga acrylic paint kasi naghahanda tayo sa susunod na solo show natin. Papakita ko sa inyo yung mga kulay na ginagamit ko sa aking artwork. Hirap niya buksan, guys. Yan. Ito po yung laman niya. Yan. Mabigat to kung na ano niya lang. Ang unang kulay na nakuha natin unang bunot ay orange. Ang orange po na ginagamit ko is maganda yung mga vlog. Yes. Orange lang. Montmartre orange. Wow. Sabi natin yan dyan. Montmartre baka naman. Next box. Ang kulay nito is malaki na siya, guys. May libre pa silang brush. Thank you. Ano bang shop niyan? Nakalimutan ko. Next color is ano ba sa dito? Patalo. Patalo. Oh, call center. Patalo. Joke lang yun. Blue. Patalo blue. Pag hindi ka panalo, patalo blue. Ang next color naman is natin is vermilion. Ito yung ginagamit kong red. Hindi ako gumagamit ng medyo dark red. Ito yung red ko. Kita nyo yan. Yan yung color niyan. Pero siyang matte? Hindi siya matte. Para siyang medyo may pagka-orange eh. Okay. Libre ulit silang brush. Wow! Nakakadalawang brush na tayo, guys. Every big box. Thank you, Montmartre. Hindi to Montmartre, sa Shopee lang to. Next box. May isa na naman brush. Ang next color naman is burnt umber. Burnt umber, guys. Hindi ako gumagamit ng black sa mga painting ko. Pinagsasalo ko lang yung Patalo blue. Tsaka burnt umber para yung dark, pinaka-dark ko. Yun yung ginagamit ko, yung dark. Wow! So wala kang color black? Hindi ako nag-order ng black, guys. Sabi kasi yun sa mga professor ko sa TUP. Kasi masyado, hindi ko alam eh. Basta may sinabi siya, nakalimutan ko lang. Sorry, guys. Ayaw niya i-shade. Pero huwag kayong gagamit ng black sa mga paint niya. Kasi? Hindi ko alam. Bili na kayo ng t-shirt ko. Ito may t-shirt ako. Merch. Ito yung merch. Kaso hindi binibenta. Bakit alat? Hindi binibenta. Ay, itong isang box. Ayun ulit. Bumili kasi. Ginagamit ko kasi to. Kaya madami akong in-order na vermilion is dahil ginagamit ko siya pang, tawag dun, underpaint. Ito yung ginagamit ko, underpaint. Why is this stick? Apat na yung brush natin, guys. Thank you, hindi ako bibili. Ang next naman natin, unboxing. Next color, may brush na naman. Per box ata may brush. Tapos lagi ako sa kanila umorder eh. Kaya, ang color naman ito is light purple. Next box is may isa na naman, 5 na. Is sap green. Yan. Siya ang pinaka tawag dito, hip-hop sa lahat ng color. Sap green. Next color is burnt sienna. Nasunog na sienna. No, it's umber. Burnt sienna. Oh, it's different.
Burnt sienna to. Brown, ito yung brown na ginagamit ko. Burnt sienna. Ito kasi, ang pinagkaiba nila, dark to. Ito, brown. Next box. Hindi man na lang ako nilalagay ng free paint. Next box is Yellow. medium yellow. Meron kasing, yan. Ito kasi yung parang pinaka gusto kong yellow kasi may mga yellow na medyo ano siya eh. Ano yung translucent. Translucent. Ito, kumukulay talaga siya. What's translucent? Ito, brush to. Aeronalit brush to, guys. Hindi kayo mabili. Kada isang box meron silang brush. Ang dami ko ng brush. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na brush na to. Orange ulit to. Orange ulit to, guys. Kasi kailangan ko yan eh. Hinahalo ko kasi siya sa puti para ayun yung ginagamit kong skin tone. Ito yung guys, napapakita ko sa inyo. Hinahalo ko siya sa white. Ayan, dito. Minimix ko siya para siya yung skin tone ko. Yun lang. Next color is eto. Isa rito sa pinaka ginagamit kong color. Ito ang crimson. Ayan. Crimson. Kung mapapansin nyo, ito yung kulay niyan. Ayan. Ngayon yung skin tone ko, pinaghahalo ko siya ng ito, tapos yung orange na may white. Ayun yung shade. Tapos nilalagyan ko ng yellow white. Hindi ko mapaliwanag eh, habang hindi ko napipaint eh. Hindi. Yung white, puro white yun eh. Hindi ba yun? Ayun, ang galing mo. Ito. Siyempre hindi mawawala sa paint. Sabi nila ang pinakawalang kwenta daw na kulay ay white. Pero hindi yan totoo. Nung elementary siguro, ay nung mga kinder siguro, hindi ginagamit yung white dahil sa Crayola. Pero sa pagpipaint, gamit na gamit yan. Hindi ka pwede mag-paint ng walang white. Tanggalin mo na lahat ng kulay, lang white. Bili tayo 3 box ng white. Ang white na ginagamit ko is titanium white. Titanium. Yeah. Titanium, matibay yan. 65 pesos isa nitong paint na to. Isang box. Sa isang box meron siyang 6 na laman. Tawag dito, ang nagastos ko dun sa 10 box is 4.2. May, walang free shipping naman siya sa Shopee. Pero kung gusto niyo yung mga magagandang brand na paint, meron tulad nito, ang ginagamit ko din na Amsterdam. Mabibili siya sa Deo Beer. Kung ang isang kulay ng Montmart is 65 per 75 ml. Ang Amsterdam naman is 662. Ang ilan to? Ilang ml to? 250 ml sa 662. Ito yung mga branded na brand na ginagamit ko, na hinahalo ko din. Yan. Branded. Branded to. Pero hindi, yan. Medyo tinitipid ko siya eh. Kasi branded siya eh. How much? 662. 626 pala guys, 626. Depende sa kulay. Tama ba? Hindi, 226 lang pala. Meron din akong ginagamit na ibang itong Vallejo ng acrylic studio. Na acrylic. Ginagamit ko din to, minsan tinry ko din. Pero dito talaga ako natutuwa dito sa Montmart. Bukod sa mura, is yung kulay talaga na gusto ko is andon. Yan guys, nag-stock tayo para sa Secret Fresh. Yan. May libreng brush. Ang ilalagay ko na lang sa description yung store sa Shopee para doon kayo bumili dahil may libre silang brush. Hindi naman to magandang klaseng brush pero okay na rin to para sa mga nagsisimula. Ngayon guys, papakita ko rin pala yung mga ginagamit kong brush. Ito yung mga lumang brush na ginagamit ko.
Ang dami na. Since 2020, ginagamit ko. Naniniwala ka ba? Since 20. Ito yung mga brush na yun. Pakita nyo, titigas din yun. No? Huwag nyo itatapon yung mga brush nyo na matitigas dahil balang araw, may paggagamitan yan, promise. Maniwala kayo sa akin. Meron din ako ditong toothbrush. Toothbrush. Para sa mga wisik-wisik. Yan. Naga technique. Ginaganyan ko yan, guys. Wisik-wisik. Yan. Lahat ng brush hindi ako gumagamit ng branded na brush dahil para sa akin, wala naman sa brush yan kasi, pero ang totoo kasi, ang sakit niya sa puso gamitin pag brand. Yung mga brush kasi mahal kasi, yung mga branded, kaya masakit sa puso eh. Pero ang ginagamit ko kadalasan, ito guys, yung Royal Art Brush. Shoutout kay Salvi Nico, ang pangalan ng classmate ko nung college. Paolo Nico Salvi. Siya nagsabi sa akin nito. Yan, yung brand na to. Mabibili ito sa Shopee, sa Deobeer, sa mga art store. Panoorin niyo yung vlog ko sa top 5 art store. In Manila, Metro. Vlogger. Sa paint ko pala gumagamit. Medyo magulo yung studio ko eh. Wala pa kasi ako studio, hindi pa kami nakakalipat ng bahay. Sorry guys ha. Ito lang ako eh. Humble pero hindi. Kaya mo kumita kahit ganito lang yung studio nyo guys. May blower din ako. Brought you by JML Blower. Napaka-solid ng to. Hindi lang pambuhok, pang paint pa. Para pag acrylic ginagamit mo, kailangan mo talaga ng blower. Pero hindi niya ginagamit sa buhok yan. Hindi ginagamit sa buhok. Tapos, meron din ako ditong stock ng basahan. Kailangan nyo to. Ay, yung mga essential for painting. Oo, kasi pag sumobra yung kuha mo ng paint, punas mo na sa basahan. Ito lang kasi, mura to eh. Bilig ako sa mura guys. Pero magastos ako. Pag sa motor, ay nako po. Ayan, magagamit yan dito. Ayan, ito yung mga gamit ko ng basahan. O, di ba ang dumi? Ganyan na maging artist, madumi talaga maging artist. Pag malinis yung artist, di artist yun. Joke lang. Pero malinis siya sa baka katawan, mabash tayo. guys. Wait ba? Malinis ba ako sa katawan? Ito, ang ginagamit kong paleta. Kung titignan nyo dito paleta, chopping board to. Hindi ko alam mo bakit, nasanay na ako sa chopping board. Nung college kasi ako, walang budget. And ito yung dito na ako nasanay sa chopping board. Magkano ba to? 180. Kasi yung mga, plastic siya, madali mo tanggalin yung mga, kumpara dun sa mga kahoy na paleta. Brought you by Chopping board. Palengke Supermarket. Yan, nagagamit. Bukod sa malapad siya, Hindi ka nga alam mo kang artist, pero wala naman yun, di naman nila titignan yun eh. Finished product. Tapos, ito pala, ang ginagamit kong matte varnish. Pagtapos mag-paint, ito yung pinapahid ko para mag-matte. Ayoko ng glossy, huwag nyo nang tanongin. Ang presyo nito, 838. For how ml? Saan na ba? For This one. this one. 500 ml. Sa Deobeer na bibili ito. Nag-stock na rin ako nito. Marami ako nito sa baba. Ano pa ba? Your pencil. Tama, ang galing mo. Pencil. Ang pencil na ginagamit ko, ito lang naman. Mga Staedtler. Sorry guys. Ang ginagamit ko pang, nag-grid kasi ako sa mga, sa mga painting ko. Yung ginagamit kong pangguhit sa grid is 4H. Tapos yung pang-drawing is 2B. Yun, 2B. Ano pa ba? Yung red na ginagamit mo. Ayun nga, sinabi ko ng vermilion. Ito. Ayun pala yun. Sasaluan mo ng... Ito yung ginagamit ko sa underpaint. Inahaluan ko siya ng tubig. Asan na ba yun? Ito, itsura niya. Baka matapon, guys. Basta inahaluan ko siya ng tubig dito. Shake, tapos hanggang maging malabnaw. Kung gusto nyo talaga maging professional, mag-invest kayo sa mga gamit. Dahil
Siyempre, kung gusto nyo maging, Compose mo ulit. Compose mo. kung you want this No. profession to be your, Hindi mo ka na mag-English. kung gusto mo to gawin para sa ikabubuhay mo, mag-invest ka syempre. Ako nung pandemic is lahat ng kinikita ko sa art is nire-reinvest ko lang sa art materials din hanggang sa lumago na yung ipon ko, yun nga. Ayun. Ang pinakauna kong binili guys na pinag-investan ko talaga is DSLR. Ito iba na yung lens nito. Ito yung una kong pinag-investan nung kumita ako ng medyo malaki. Bumili ako ng Nikon D35 kasi hindi maganda. Kung gusto niyo ma-present yung artwork niyo, present! Babe, ayun siya. Ma-present yung artwork niyo sa mga collector, syempre gusto niyo maganda yung image, yung mga quality. Quality resolution. Ayan. Nag-invest ako dito, tsaka nagpagawa rin ako nag-build ako ng 15,000 na PC. Yun, medyo mura yung 15,000 para sa hindi ko. Basta yun, 15,000 na PC para doon ko inaayos yung mga artwork ko. Yun, para mas mapakita nyo sa mga collector na yung image talaga nung painting nyo. Kasi yung camera pic, yung cellphone kasi minsan, hindi niya nakukuha yung kulay ng painting mo. Pagkatapos kong bilhin yung DSLR, wala na akong pera. Pero yun, nagagamit ko siya hanggang ngayon. At siguro nakuha ko na yung return of investment dito sa camera na to. So, sa computer, medyo in-upgrade ko na yan. Pero yung dating computer ko is 15,000 lang. Hindi siya maganon kaganda dati. Hindi ka pwedeng masyadong mag-games. Pero okay na siya sa Photoshop. Pero para ma-present mo lang, ma-post mo ng maganda yung mga painting mo. Tsaka dun siya nag-drawing, guys. Bago ako gumawa ng painting is gumagawa muna ako ng studies katulad ng lahat ng artist siguro. Kasi before, para hindi sayang yung canvas ng materials na ginagamit mo, dapat nakaplano na yan. Yung iba, sanay sa traditional na naglalapis muna tapos bago ilagay sa canvas. Ako kasi medyo napapagod ako sa lapis kasi may pabura-bura, minsan may dadagdag na ideya. Kaya sa computer ako gumagamit. Meron ako dito ang Built-in. ang tawag doon? Na... Yung tawag doon guys? Pen tab. Meron akong pen tab sa computer. Nagdi-digital, doon ako nagko-compose ng study ko digitally para napapa-resize ko nang hindi na nagbubura-bura. Para mas mabilis din yung process ko. Yun guys, next vlog papaliwanag ko ng mas maganda yon sa process na ginagawa ko sa Secret Fresh. Mag-invest kayo sa arts. Kung gusto niyo maging artist, mag-invest kayo sa arts. Kahit mahirap talaga maging artist dito sa Pilipinas, lalo na pa nagsisimula ka at wala kang pangalan. Pero kung tuloy-tuloy mo lang yung paggawa mo, maniwala ka sa sarili mo at humanap ka ng sarili mong estilo, humanap ka ng sarili mong identity, sigurado darating din yung panahon na magkikita tayo at magkikita tayo, kala mo kung sino ako. Magkasama tayo sa mga exhibition at yan. See you guys sa mga exhibit. Yun lang. Then guys, salamat sa panonood sa video. Sana panoorin nyo pa yung mga susunod na video ko. Ako nga pala si Kapitan. Sino ka? Si Kapitana. The girlfriend. The girlfriend yan guys. Thank you sa panonood. See you on the next vlog. Sana may natutunan kayo. Share nyo to at like, follow, and subscribe. Click nyo na yung notification bell. Dito. Yan. Ayan. Nakikita nyo yan? Yan, dito. Dyan. Andyan lang yan. Goodbye guys.